Ang recipe natin ngayon ay di lang sa restaurant natin ito matitikman. Kayang-kaya din natin itong gawin sa ating mga tahanan. Lalo na pag nagki-crave tayo ng mga seafoods tulad ng tahong, pwedeng-pwede nyo itong itry mga mi. Sigurado akong magugustuhan ito ng inyong pamilya. Napakasarap din itong recipe na lutuin natin ngayon, lalo na pag weekend nyo ito lutuin. Pwedeng-pwede nyo ito kasing pangpulutan. Tara, let's i-prepare natin at lutuin na natin ito ngayon. Kamayin. Maglagay lang ako rito ng 3 glasses of water. At gumamit lang ako ng strainer dyan para ma-steam natin itong ating mga tahong. I-steam ko lang ito ng mga 3 to 5 minutes para bubuka lang itong ating mga tahong. Takpan ko lang muna ito. Pag kumulo na at bumuka na ito, pwede na iyan. I-open ko lang ito isa-isa para matanggalan din ito ng buhok-buhok na natira pa dito sa ating mga tahong. Siyempre, lahat yan ay tatanggalan natin at ihilira lang natin ito dito sa ating serving plate. Ayan na lahat ang ating mga tahong at itabi lang muna natin ito. Gagamit ako rito ng 3 pieces of patatas. Balatan ko lang ito isa-isa at siguraduhin ko na matanggal yung mga itim-itim na natira dito. I-cut lang din natin ito ng pa-cubes at ilagay ko lang ito sa ating malinis na bowl at itabi lang muna natin ito. Nagpakulo na ako rito ng tubig para ilagay na natin itong ating mga patatas na nakat kanina. Hintayin lang natin itong lumambot lahat. Okay na sa lambot ang ating mga patatas, kaya pwede na natin itong hanguin. Gumamit na rin ako ng strainer dito para ma-drain ang ating napalambot na patatas. Ilagay ko lang ito sa ating mixing bowl. Durug-durugin lang natin ito. Gumamit na ako dito ng potato masher or kahit anong pandurog ang gamitin nyo dito ay pwedeng-pwede ito. Kahit sandok ay pwedeng-pwede na rin. Basta lang siguraduhin lang natin na mawala lang yung mga buo-buo ng ating mga patatas. Maglagay tayo dito ng 1 cup of milk. Maglagay din tayo ng 1/2 cup of quick melt cheese. Nag-add din ako ng 1/2 teaspoon of paminta. Naglagay din ako ng 1/2 teaspoon of sugar at 1/2 teaspoon of asin. Halu-haluin lang natin itong mabuti hanggang ma-mix lahat yung mga ingredients na nilagay natin. Dito sa ating saucepan, nagtunaw lang ako rito ng butter at naglagay ako ng 2 tablespoon of all-purpose flour. Halu-haluin ko lang ito. Lutuin lang natin konti ang ating mga flour. Pag ganyan na, pwede natin ilagay itong ating milk. 2 cups of milk. Kahit anong milk, pwedeng gamitin nyo dito. Kahit yung powder milk, tunawin nyo lang ito, pwede na iyon. At nag-add na din ako ng 1/2 of beef cubes. Kahit pork cubes, pwede rin. I-mix lang natin ito uli. Pag nakita nyo na malapot lang ang inyong white sauce, pwede nyo pa itong dagdagan ng milk. Nag-add na din ako rito ng quick melt cheese. Pwede na tayong mag-add ng paminta at konting asin. Tikman-tikman nyo lang ito hanggang makuha nyo ang gusto nyong lasa. Pakuluan ito ng 1 beses at pwede na iyan. Nilipat ko lang sa baking dish yung ating mga mashed potato. Pinantay ko lang ito sa ating baking dish at pwede na iyan. Saka nagtoppings lang ako rito ng mga na-steam nating mga tahong kanina. Saka nilagay ko na sa ibabaw yung white sauce na naluto natin. Siguraduhin lang na makover lahat ito ng white sauce natin. Ayan, pwede na ito. Saka nagdagdag lang din ako rito sa ibabaw ng mozzarella cheese. Siyempre, mas maraming cheese, mas pinasarap ito. Para super creamy talaga itong ating mashed potato with tahong. At pwede na iyan. Saka nagbudbud na din ako rito ng parsley flakes. At itong mga natirang mga tahong, ihilira ko lang ito lahat dito sa ating tray. Saka mag-toppings na rin ako dito ng mga white sauce na natira natin. Budbura natin ng grated parmesan cheese. Siyempre lahat yan ay lagyan natin. Ayan na, okay na ito at pwede na natin itong i-bake. Itong ating mashed potato with tahong. I-bake lang natin ito sa 230 degrees Celsius, 12 to 15 minutes. Habang inaantay natin itong ma-bake,
Dito sa ating kawali, nagtunaw ako ng butter at naglagay na rin ako riyan ng bawang. Hintayin lang nating bumango at maluto konti itong ating mga bawang. Saka nag-add ako rito ng pesto sauce. 3 tablespoon na ang nilagay ko. Halu-haluin lang natin itong mabuti. Saka nag-add na rin ako ng 1 tablespoon of paprika. Mix-mix lang natin ito uli. Pag ganyan na, pwede na natin ilagay itong ating mga shrimp. Ihilira lang natin ito. At magbudbud tayo ng konting paminta at asin. Saka baliktarin na natin ito. Mabilis lang maluto itong ating mga shrimp. Pag medyo mamula-mula na ito, pwede na iyan. Halu-haluin lang natin itong mabuti para makoat lahat ng ating mga shrimp dito sa ating sauce. At pwede na natin itong hanguin at set aside na muna natin ito. Check na muna natin yung na-bake natin kanina. Ayan, pwede nang hanguin itong mga tahong na nasa ibabaw. Balik ako rito sa kawali. Marami-rami pang sauce na natira. Para walang sayang, lagyan lang natin ng kaning lamig para masangag natin ito sa ating sauce. Super yummy nito. Halu-haluin lang natin itong mabuti hanggang matusta itong ating mga kanin. Ayan, pwede na ito. Maglagay lang ako rito sa ating bowl para i-plating na natin. At syempre, ilagay natin dito yung mga naluto nating shrimp kanina. At ilagay din natin yung mga na-bake nating tahong para perfect na talaga ito. Ayan, nakakatakam talaga. At itong mashed potato with tahong natin ay luto na rin. Hinangon na rin ito ng asawa ko. I-plating na rin natin ito. Ilagay na din natin itong mga tahong na natira pa. Ilagay lang natin ito sa gilid. Wow! Excited na akong tikman ito. Tikiman time na. Super creamy niya. Itong isa naman mga mi, tikman din natin ito. Kanin pa lang nito ay ulam na. Lagyan natin ng baked tahong itong ating kanin. Sarap din mga mi. Kamayin ko na lang itong mga shrimp. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-follow, like, and share dito sa ating page, Mommy Christine Vlog. Bye!